I think it's up to him kung ano bang paniniwalaan niya. Yung statement ni Ombudsman Boying Remulla na wala namang reason magsinungaling. Pero at the same time, kahit magtanong siya siguro sa loob ng PNP, wala makakapag-produce sa kanya ng kopya. So, yun ang kailangan i-weigh niya kung anong gagawin niya. Now, dun sa dun sa tanong nyo about yung kanyang kung anong mangyari sa kanya sa Senado, meron pong dalawang precedents yan. No, yung sa amin ni Senator Laila De Lima na nakadetini kami, pero we continue to function sa Senado. Nagpa-file kami ng bills and resolutions, and in my case, nag-conduct pa ako ng committee hearing sa You were there. loob ng kulungan. Yes, and in fact, yung pagpataas ng sweldo ng sundalo, police at government employees, doon ko sinimulan yun sa loob ng kulungan. Yeah. So in short, while physically hindi kami makapunta sa Senado, pero hindi yun kagustuhan namin for some circumstances yun. Pero yung isang precedence naman, yung nangyari kay Senator Ping Lacson na kinasuhan siya ng murder nila GMA at nagtago rin siya. So doon siguro yung similarity with the case ni Bato. Ngayon, anong nangyari doon? After 9 months of absence ni Senator Lacson, nag-decide yung Senado to padlock his office. Tapos yung mga staff niya ay inabsorb ng secretariat kasi hindi na talaga siya nakakapag-function na na talagang pwede naman siyang pumunta dapat. So yun yung similarity. Ngayon lang kasi masyado pang malapit. Naintindihan ko yung sinasabi ni Senate President Toto na we cannot move just yet kasi 1 month pa lang naman, baka pumasok yan. Yeah. Pero siguro, pag natapos na itong first regular session ng Senado, pwede nang maging basis yan for an ethics case na pwede siyang expel. Pag in-expel siya, sa 2028, on a mere resolution ng Senado, 13 candidates sa 2028 elections ang pipiliin sa Senado para to absorb the second half ng term ni Bato. Pero okay, so malinaw po 'yan, Senator. Opo. Pero kasi ngayon nakasama pa po si Senator Bato dun sa listahan ng mga members dun sa BICAM. Alam naman po natin na sa mga panahong ganito, very crucial yung BICAM dahil hinihintay natin yung passage ng ating budget. So, ano po yung magiging scenario since kasama pa yung pangalan niya dun sa BICAM? Makaka-apekto ba yun? Hindi makaka-apekto yan. Parang kasama lang siya doon kasi yung minority, hindi mo naman pwede tanggalin sa kanila yung reason to hope na one day he would appear, di ba? So, malay mo, baka umappear siya dyan. So, hindi natin, part lang ito ng mga continuous absences niya na eventually, pag nag-pile up, isasama-sama natin dun sa ethics case na ina-file natin for his expulsion. Kasi, may matinding role ka sa BICAM, importante yan, pero hindi ka sumisipot. O yung regular session days, hindi ka sumisipot. Yung supposed to be, siya yung mag-sponsor nung budget ng Department of Defense, absent siya. Kumbaga, ito yung mga critical na trabaho niya na hindi niya nagagampanan. Kayo po ang may balak na mag-file ng ethics case? Why not? Kung wala magpa-file, ipa-file lang ko siya. Di ba? Kasi, ako sana, inaabangan ko siya to, sabi niya, make my day daw. Inaabangan ko siya kaso wala naman.